Dear DJ Twinkle, Maayong hapon kanimo og sa tanan nga mga suking tigpaminawan niining sikat na kaayo og nindot nga programa sa teleradyo sa 100.9 FM sa Bohol, mao ang Whisper It. Ako di ay si Kendra, 37 years old, from Ubay, Bohol. I was 19 years old at time nga nakailan ako si Calvin nga 33 years old older than me. He worked as a nurse at Canada ug ulitaw siya naguwang. Nagkaila may duha sa dihang nagtambay ko sa ICE Mall while waiting sa akong ika-eyeball ato nga time. Miduol siya nako og nag-istoryahanay midayon og nangayo siya sa akong cellphone number og sa akong Facebook account. Taud-taud ni abot na ang akong ika-eyeball, so we go our separated ways. Wala damha nga iya kong gitawagan ni anang pagkagabi ug iya pud kong gi-add sa Facebook Messenger ug di-message siya nako. Matud pa niya nga na love at first sight kuno siya nako, beside daw nga gwapa ko ug sexy pagyud kuno ko. Ug gaan kuno kaayo ang iyang loob diri nako. Dili na ni bag-o alang kanako nga mga praises nga ako nabati gikan kaniya, DJ Twinkle. Kini tungod kay sa kadaghang higayon ko na kininabati ni bisan kinsa nga mga tao nga nakakita kanako. Sila moingon nga gwapa og sexy gyud kuno ko. Anyes, dili gyud ni ikapanghambog nga ka-look-alike gyud nako si Iza Calzado. Mao man gani nga daghan ang lalaki nga nabuang nako ug sa akong kabatan-on ug bisan magpahangtod karon na ay ulitaw, minyo ug mga balo. Si Calvin, akong gisugot tungod kay gawas nga sige niya akong tawagan, iya kong hagdon permi nga mananaw og sini. Ug mangaon usab sa gawas. Una pa lang mi nga nag-date, iya na kong gi-shopping o gipalitan ko niya og dress, bag, sandals, og set of jewelries. Super ka-sweet si Calvin, iya sad kong palitan og mga chocolate ug flowers. Og tungod ni ini na super impressed ko, tungod kay first time pamangko nga nakasulay, nga nag-date og ingon ani, kabongga, nga mohatag, nga lalaki diri kanako. Maong ako siyang gisugot dayon. Next month, balik na sa Canada to work si Calvin. Apan maoy iyang gusto nga ma-meet ang akong parents. Aron kuno iyang ipahibalo kanila nga aduna na kami relasyon nga duha ug andam siya nga mga sawa diri nako. Ug aron sab nga naa daw nga makabantay nako kun mulakaw na siya,
Tuod man akong gidala si Calvin sa balay ug akong gipaila-ila sa akong mga ginikanan. Walay supak sila mama ug papa sa among relasyon ni Calvin. Hinoon sila nalipay. Ug matud pa ni papa ug mama, nalipay sila tungod kay secure na kuno ang akong future sa akong boyfriend nga naay nindot nga trabaho sa Canada isip usa ka nurse. Nakabalik na sa Canada si Calvin o padayon ang among komunikasyon daily pinaagi sa Facebook Messenger. Dili gyud lalim ang LDR kun long distance relationship tungod kay busy siya sa iyang trabaho ug dunay panahon nga dili sabmi magkaistoryahanay. Magpadala nako og kwarta si Calvin buwan-buwan ug sa ako usab nga mga ginikanan. Kamaoy ilang sabot nga ila kong bantayan. Apan wala damha nga nakauyab ko ug kaedad nako nga si Roy ug nabuntisan ko ug akong gipakataw ang usa ka batang babay nga karon 10 years old na. Mao nasakitan si Calvin og miuli siya sa Pinas niadtong mga panahona ug iyang gibasol ang akong mga ginikanan. Ug bisan pa man, iya kong gidawat ug gipasaylo ni Calvin ug karon siya ang nigastos tanan-tanan sa bata ug iya kining giisip nga iyang kaugalingong anak ang among anak ni Roy. Gani mikuha pa siya og apartment aron maoy among kapuy-an sa akong anak. Pagbalik ni Calvin sa Canada, nakauyab na usab ako, Deji Twinkle. Mao siya si Jeffrey. Ug naanak ka na usab ako ug usa ka batang lalaki. Pagkasayod ni Calvin, naghilak siya. Ug ako usab naghilak pag-ayo ug nangayo og pasaylo niya tungod kay ang lalaki nga nakabuntis kanako nga si Jeffrey, gibiyaan ko kay tungod di ay siya usa ka minyo. Gidawat lang gihapon ko ni Calvin ug iyang gibuhi ang akong duha ka mga anak. Apan iyang giputol ang allotment nila ni mama ug papa sa reason nga wala kuno ko nila mabantayi kay nganong nabuntisan ko sa ikaduhang higayon. In the year 2019, muuli unta sa Pinas si Calvin kay matud niya magpakasal na kaming duha. Apan tungod sa pandemic, wala siya madayon pag-uli. Ug nakauyab na usab ako, Deji Twinkle, si B-Boy. Ug nabuntisan ako karon sa akong ikatulo nga anak nga babay nga karon 10 months old na. Mao'y pagtuo ni Calvin ug sa akong mga ginikanan nga ang nakabuntis nako isa ra gyud ka lalaki. Apan dili tungod kay lain-lain sila og amahan. Apan si Calvin perting sukuan ni Roy sa unang lalaki nga maoy nakapaanak nako. Tungod kay siya nagtuo nga si Roy ang amahan sa akong duha pa kalain nga mga anak.
Tungod kay sa panahon nga gipangutana ko ni Calvin kung kinsa ang nakaburos nako. Si Roy man ang akong gitudlo. Ako naguol pag-ayo kay si Calvin may bahad nga pasayloon lang kuno siya sa Ginoo kung unsay iyang mahimo ni Roy sa amahan sa akong unang anak inik-uli niya sa Pinas. Mauntay akong gusto nga sultihan siya sa tinuod apan naglisod ug naglibog ako sa unsay angay na akong pagabuhaton. Daghan kayong salamat, DJ Twinkle, sa imong pagbasa sa akong sulat ug palihog, tabangi ug tambagi ako. Ang imong letter sender, Kendra. Alright mga igsoon, inyong nabati ang kinatibuk-ang sugilanon sa sulat nga gipadala nato ni Miss Kendra, 37 years old, from Ubay, Bohol. Ayan, kini si Kendra. Daghang kayong salamat ma'am sa imong pagpadangat sa imong sulat tampo dinhi sa atong tulumanon nga Whisper It. And although nigamit ka og isa ka new Facebook account, kana ato kanang nasabta no tungod kay kining imong story murag lahi ra gyud. LR ko no kun lahi ra gyud. Kaya no imagine motuon na gyud ta sa ginaingon no nga ang beauty is power. Di ba? Nga ang beauty day sa usa ka babae na agud ni power. Imagine. Tungod sa iyang ka beautiful o sa iyang ka sexy. Itong si Calvin nga usa ka nurse, na uto-uto mo siya. Imaginein mo, Miss Kendra, itong si Calvin hindi naman natin masabi na ito ay bobo dahil siya ay isang registered nurse. And yet nagtatrabaho siya sa ibang bansa, sa Canada. So meaning, matalinong tao to. Pero pagdating sa pag-ibig ay naging bobo. Di ba? It's so sad. So sabi mo dito, ang pinaka-storya nimo dito ay naanakan ka ng 3 beses while you are in a relationship with Calvin. Mao ginagiingon no nga kana bitang mangita gani mo mga laki ug wife. Kana gyung ikabilin ko no upayag matud pa sa akong inahan, sa akong mga lolo ug lola. It doesn't matter kung dili ni siya gaano ka sexy ug kagwapa nga sama ni Isa Calzado. Kay magunsa man pud nang gwapa nga di man pud ikabilin og payag. Just like you, Miss Kendra, I'm sorry to tell you this. Dili ka kasaligan nga pagkababae tungod kay imaginein mo ang imong uyab. From the very beginning na in love siya sa'yo. Niya tuwa siya sa Canada. Binigay niya lahat sa'yo. Iya kang gipamalitan. Imaginein mo yung first date pa lang ha. Binili ka na niya ng mga bags, sandals, ano pa nga ba yung binili? Jewelries, bulaklak, chocolates. Bibihira lang yung mga lalaking ganon at this modern time. Diba? Yung mga lalaki kasi ngayon matalino Iwan ko tong si Calvin, bobo pa rin. I'm sorry, I don't wanna be so mean, pero ito yung nakita ko na minsan di ay kaning pagkagwapa o kasexy sa babae, makabuang yun sa mga ubang laki. No? Nga nabuta siya, nabuntisan na ka, but then, gidawat man unta to niya. Katong unang anak, no? Nga nabuntisan ka sa imong kaedad. Kasi itong si Calvin ay 33 years old siyang matanda sa'yo. So, gidawat man to niya imong first baby, but then, maulagi na, giuturo na pud nimo karon. Sa ikaduhang higayon, nabuntisan na pud ka, and the sad thing is, minyo ang nakabuntis nimo, o babae na pud ang imong nahimong anak.
Og nangayo kag pasaylo ni Calben. Og iya na pud kang gipasaylo tungod kay nahigugma siya nimo. Og tungod kay ni-act naman siya as a father sa imong first child. So siguro hindi lang din ito para sa iyo kundi maging sa baby mo, di ba? Dahil sabi mo nga 10 years old na yung bata. So meaning napapalapit na kay Calvin yung anak mo para na siyang tatay doon. Kaya nasasaktan din siya kung magkabulag mong duha. Kay mahal ka niya, mahal din niya yung baby mo dahil siya na yung nag-act as a father. Ngayon, nabuntis ka ulit. Tinanggap ka na naman niya ulit. Tapos, inulit mo na naman ulit. Ay, grabe na to. Mo na ba nigiingon nga, unang higayon ko no, grasya. Disgrasya, no? Ikaduha, grasya na. Kanya kani imo kay katuluman, ang tawag ani, matchas gracias. Mo ba ni? Mo na ba ni Kendra? Alam mo kasi, Kendra, maayo po kay wa ka makonsensya. Mora man og wa ka niingon diri nga nakonsensya ka sa imong gibuhat, wala. So itong si Calben, mukha lang siyang matalino pero sa totoo lang isa siyang utu-utu. Utu-utu siya dahil masabi kong isa siyang utu-utu. Dahil kahit pasabihin mo ngayon na hindi niya alam na lain-lain din nag-amahan imong anak, kay imo man ang gisikreto sa imong kaugalingon. But then, kung ako ang lalaki in my part, kung ang akong hinigugma, na ako sa layo ng inabuhi, unyang akong hinigugma, kada uli na ako na napilaing anak, tulo na, dili ako, murag, I have to make up my mind. Diba? You have to make up your mind. Wa ba ka na, naunsa naman ni si Calvin, nga na pretty naman yung kabulok. I'm sorry. Kaya naaday gitaw nga ingon ani, no? I can't believe this. Naaday tao nga inani ka buang, ka bobo pagdating sa pag-ibig. Nga, usa ka ka-bright, usa ka ka-nurse. Imagine, usa ka ka-registered nurse. Tapos nasa nang yung utok gibutang. Nga, pagdating sa gugma, nagpakabuang ka. Nagpakatanga ka nung una, nagpakatanga na kang pangalawa, niloko ka na niloko ng paulit-ulit. Ngayon, sabi mo, giputol ang allotment ni nanay at tatay mo ni Calvin tungod kay wala kanila bantay. Alam mo, dili naman kaangay bantayan gyud Miss Kendra because naa naman ka sa eksakto nga edad. Siguro the first time katong 19 pa ka, katong na-meet ka ni Calvin, no? 19, 20, mga yun anak siguro. But then, now you are in the right age. Dili naman kaangay bantayan kay sabi nga nila, may pa kunin magbantay kag isa ka turil nga baka kaysa babae nga nanguwag. Diba? So, dili man na pwede nga ingon ka bantayan ka. I'm sorry for the term, pero maunay mga panultihon. Nga sa mga tigulang, may pa kunin magbantay sila isa ka turil nga baka, nung ka nga ang tao nga nanguwag. Diba? Kay lipat-lipaton naman ka ana. So, karon ikaw ramang gyud, tanging ina lamang ang makapagsasabi kung sino talaga ang ama ng kanyang anak. So, mo ni nahitabo ni Moron. Bisan tuod ang imong mga ginikanan og si Calvin, nagtuo nga isara ang tatay aning imong mga anak tulo, pero ikaw sa imong kaugalingon gyud ang nasayod kung kinsa gyud ang amahan ni aning imong tulo ka buok anak. Di ba? Mao na giingon nga kita ra gyud mga inahan ang makasulti kung kinsa gyud tatay sa atong mga anak. Di ba? So karon gikulbaan ka tungod kay siguro kapungot ni Calvin diha nimo kay na in 2019 mautuon ni kuan ang pandemic nga mauli unta siya kay pakaslan ka. Imagine pakaslan ka paghihapon bisag duha na imong anak sa laing-laing laki. So inaanak ka nagniya gimahal pero wa ka mura ba para nako nasuko ko kay dili ka deserving mahalon. Angay ka iuli. Labong wa pa ka pakasli ikaw Calvin if you are my brother, I will advise you not to marry this kind of woman. Tungod kay labi pa kay nurse ka tuwa ka sa laing nasod. Mangita ka og kanang woman nga ikabilin og balay dili parehanin ni Miss Kendra. No, nga dili ikabilin og payag matud pa sa mga tigulang. Imaginin mo. 'Di ba? So imagine mo mauli siya kay pakaslan ka pero para nako murag di gyud ka angay pakaslan. Murag nagituyo putos Ginoo nga mag-pandemic aron di mo makasal. Nya tan-awa karon. Niburos na pug ka, ikatulo nga higayon. And then gipangutana ka og kinsay tatay sa imong mga anak na makakpa ka, imong gitudlo si Roy. So sa kalagot ni
Calvin, basin ko na og unsa iyang mahimo ani ni Roy. But why? Kung ako'y Calvin, nga naman ako na lang kay ihatag ni Roy. After all, nagtuo ko nga si Roy ang amahan ng imong tulo ka anak. Kung ako'y Calvin, ihatag na kanako ni Roy. Mangita na ko og laing babay. But then, maula ginagiingon nga dili manggud pareho ang tao. Ug naa man tao nga mo nagiingon nga love is blind. 'Di ba? Or nagpabuta-buta lang gyud mo. Usahay gyud ding tao no kung tungod sa gugma, mo nagiingon nga ang gugma kuno makabuta, makabulok, makabuang. Mao na ni gibati karon ni Calvin diha nimo. So ikaw you are lucky enough nga nakakita unta kag laki nga faithful, pero ikaw sobra po ka unfaithful, murag sobra na pud ning imo nga katulong higayon ka na binuang niya. Okay ra tong kaisa. Di ba? So kung ako ni igsuon si Calvin, I will advise him not to marry you. Dili na lang magpahinayak. Mangita na laglaing babae diha. Napay daghan. Di ba? So karon niingon ka nga nahadlok ka kay nibahad si Calvin kung unsay iyang mabuhat diha ni Roy. You know what, Miss Kendra? The truth will set you free. Mana ginaingon, no? The truth will set you free. Sabihin mo kay Calvin kung ano ang totoo. Kung kinsa gyud ang tinuod nga amahan anang imong mga anak. Anyway, nadawat naman na niya. Nadawat naman na niya nga naanak-anakan ka. Nga lang, hindi natin alam kung madawat mo po na niya. Kung iyang mahibawan karon nga nagkalain-lain man din nagtatay imong anak. Sumani sa kabutang nga imong gikahadlokan karon kay niingon man siya nga inig-uli niya sa Pilipinas, bantay lang ni si Roy. So, sa madaling sabi, sa ayaw at sa gusto mo, malalaman at malalaman din ni Calvin kung ano ang totoo. Kaya nag-ato niya ni Roy, hindi natin alam kung ano maging reaction at kung ano maging senaryo, maging eksena. Pero sa totoo lang, gulo to Dahil siguro, malalaman din at sasabihin ni Roy na, syempre, pare, isa lang yung anak ko doon. Hindi, wala na. After nung naanakan ko siya, wala na kaming komunikasyon. Hindi ako ang tatay ng 2 bata. Di ba? So malalaman at malalaman din ni Calvin ang totoo. So mas magandang unahan mo na siya. Pero yung nagiingon, nga tanggapin mo kung unsa man karon ang mamahimong resulta ani karon. You should be ready. Tungod kay mo nagiingon nga naagyo hangganan ang tanan. Dili gud pwede nimo nga tuntuhon ang usa ka tawo, no? Wala gyud sikreto nga hindi nabubunyag. At sabi nga, wickedness never was happiness. Itong ginagawa mo, this is a wicked things. Niloloko mo ng paulit-ulit ang tao na grabe ang pagmamahal sa'yo. Grabe yung sakripisyo na ginawa sa'yo. Bihira yung lalaki na linoloko mo ng paulit-ulit, nagpapaanak ka sa ibang lalaki. Masakit yun. Ito yung pinakamasakit. Diba? Na mararamdaman mo na ikaw naghanap buhay ka sa gawas, sa nasud, naningkamot ka. Imaginin mo yun, ang anakan ka nung unang beses, kinuha ka pa niya ng apartment. Di ka ba nakukonsensya? Dapat nga doon, napakatino ka na, diba? Pero, napaanak ka, minyo, pag yun hinunan ikaduha, ni samot, nilala. Diba? Then karon, naanak ka na po kag ikatulo, pag yung kay hapong ka ni tagam. Alam mo, ikaw Kendra, masabi ko, makati ka. I'm sorry for that. Pero, diba, ano masasabi niyo sa babaeng gano'n? Makati. Sobrang kati mo. Sorry Dahil hindi dapat ganun yun. Dahil magkaroon ka ng hiya sa sarili mo at sa imo mismong mahal nga si Calvin. Bihira lang kasi yung lalaking ganun. Alam mo, nakaka-inlove itong si Calvin. Kung ako na lang untay mong gihigugma Calvin, di unta ka maingon ani. Sabay ganun. Diba? Nakakaano naman. Parang, wow. This is it. May lalaki pa palang ganito. Na, kung si Twinkle palang unta ito gihigugma ni Calvin, dili unta maingon ani. So, yan, masayop mang gud unta tanong, pero dapat natin nang i-correct at saka manindigan tayo na wag na nating maulit dahil luoy po itong taon nga na naningkamot para nato nga mabuhi in taon po ni akong anak, di ra ba ni iya. Nag-agwanta in taon siya. But then, ang sige buhat nimo. So, mo nagiingon, Kendra, nga niabot na gyud ang oras o takna
nga moabot na gyud nga mahibaw na gyud si Calvin kung unsay tinuod, and then you have to be ready dahil uuwi siya sa Pinas sa ayaw at sa gusto mo. At iyang ining atubangon si Roy kay tungod sa iyang kalagot nga naa pa kay 10 months nga bata karon. Ikatulo nga bata, so presko pa di ay ni. Kay 10 months pa man. So karon magandam-amdam na ka og pangita nag mga pamaagi diha Kendra kung unsaon nimo pagbuhi mong tulo ka buk anak. May nang og di ka dawaton karon ni Calvin, maayo lang og kamao ka man ni kay Sikay nga kamao ka mabuhi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Kay mao na ni giingon nga pay time na ninimo sa imong mga gibuhat nga pagbinuang ni Calvin. Mao na gitawag og karma. Karma is real. No? Mao na gyud na. Mao na giingon nga wa gyud kunoy aso nga makumkum og wa gyud sikreto nga muhulhawtay. O mao na ni Ron. Nga naman po kang gapalami-lami po ka Kendra nga wa po ka namugong. Nga naman po'y una, ikaduha, ikatulo, naunsa naman ning hitabua. Dapat unta to kaisara. Napaka ikaduha, mapalami-lami na, mamugong na gyud unta. Naunsa man si ini nga kapasanay maghusto. So, naunsa na ni Ron. So, mao na ni imo Ron, gagatago ka sa ka Facebook account, kay sabi mo na problema ka, naguul ka, tungod kay muuli na ang imong hinigugma nga si Calvin ug nibahad nga unsa pa iyang mahimo ngadto kang Roy. Luoy lang po ni Roy, masumbagan lang ni Kalit, makuratan So mas maayo nang imo na ning unhan og pahibaw Kendra kay this is a dako ni nga gulo no nga mahitabo unya. So I will advise you to just be brave, pray for wisdom, and I will advise you nga bisag unsa pa ni kalisod kini nga sitwasyon karon, you have to face your problem. You have to be brave. Tungod kay imo maning gisudlan, ang imo mga binuang naa nay hangganan. Tungod kay way binuang nga mohalungtad, nga mulahutay. Imo maning gihimo. This is now the result of your choices. Mao na ni consequences sa imo mga choices sa una. Sa una pa ni. So di ba? Ug mauna ni karon ang hangganan nga. Mao na giingon nga sa mga Bisaya pa ug sa mga tiniguang, gituwaw na kuno ka. Gituwaw na kuno ka, Kendra. Kay nga no, una ikaduha wa pa jud ka ni tagam. So ikatulo mauna ni Ron. So ang imong buhaton, all I advise you is to be brave. Isulti ni Calvin ang tinuod. Anyway, nadawat niya imong anak nga ilahi na lahi na anakan kag katulo pero hindi nga lang niya alam nga lahi din nagtatay. So oras nga may bawo si Calvin nga lahi din pud tatay nya katulo, wa lang ta ka sure kung madawat pa ba kaniya. So kung madawat ka ni Calvin, hinaot pa unta nga mosuwat ka og balik. No? Kaya atong kang i-congratulate nga ana nagyud ka siguro kasiksiha og kagwapaha. Nga mura na jud kan si ingon ka nga si kamukha mo si Isa Calzado, artista man ni. Di ba? So mo day siguro nabuang nimo si Calvin. So I want you to write again into my program kung unsay nahitabo. Gidawat ba kaniya or iya na kang giitsapwera? So mao na imong pangandaman karon kay wa ta kay bawo kung unsay mahimong resulta sa imong pag-amin karon kay mahibaw-an man gyapon ni Calvin either you like it or not kay maadto man siya ni Roy. So mo lang kanang akong ki-advise diha kanimo Miss Kendra og daghang kayong salamat sa imong pagpadangat sa imong sulatampo dinhi sa atong tulumanon. Hinaut pa unta nga ang mga naminaw kanato karon do na kaboy na pupo nga pagtulunan especially sa mga kababainhan nga naminaw karon, mga girlfriend, live-in partner or asawa nga gibilin sa ilang mga bana nga tuwa sa laing nasod nga nanarbaho. Na mahimo tang faithful o kung nasayop man ta, we have to correct it. Dili kay mosayop ta kausa, mosayop na lang ta kanunay. Binuang naman mo nagingon nga una grasya, ikaduha disgrasya, ikatulo muchas gracias. Mo na ning kang Kendra, muchas gracias na ni. Alright, thank you so much mga friends for being with me for the past 2 hours. This has been your friend Deji Twinkle. We'll say goodbye now. I hope you're gonna catch me again next week para din sa ating Tweedle and Whisper It program. What a sad story this afternoon. Goodbye everyone. You take care and God bless. Hinaot nga namoy na pupo nga pagtulunan. Bye! The station with the best music. Inside the pie.